Matapos ang mahigit 4 na dekada, Bulkang Taal muling pumutok. Masakit po sa mata, masakit po sa balat, lalo na po sa ulo. Gawa ko ng, sinakyan lang namin, truck na wala akong bubong. Sobrang natakot po kami kasi noon doon po kami sa gitna ng dagat, iniisip namin baka biglang lumaki yung tubig. Naghasik ng lagim ang isa sa pinaka-active na volcano sa buong mundo. Yung natatanaw po ng mga turista mula rito sa Tagaytay, maliit na bahagi lang ng bulkan dahil ang talagang malakas na puwersa nito nasa kailalim-laliman. It's a sad day for sports fans around the world matapos pumanaw ng NBA legend na si Kobe Bryant. He was my hero. He wasn't just a Laker. He was LA. He represented us, a role model. China Daily reports that a mysterious strain of viral pneumonia has affected 59 people in Wuhan, China since... Hindi pa tukoy noon kung anong strain ng virus ang dahilan ng sakit, pero pinaniniwala ang nagmula ito sa Huanan Wholesale Seafood Market. Nakapasok na sa Pilipinas ang novel coronavirus. Yan ang kinumpirma ng Department of Health ngayong araw. DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient, PUI, is positive for the novel coronavirus. We now have a name for the disease. It is COVID-19. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher. Pursuant to my powers as President, I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine. Nag-lockdown din maging ang ibang mga bansa. Pero sa kasagsagan ng lockdown, sunod-sunod din ang mga kontrobersya. Kabilang po si Senator Coco Pimentel sa mga nadagdag sa bilang ng confirmed cases ng COVID-19. Pero pinupuna si Pimentel dahil sa pagsama niya sa Makati Medical Center sa asawa niyang manganganak. Paliwanag naman niya, kagabi lang daw niya na lamang meron siyang COVID-19. Parang baboy, parang kinatay. Kinatay na baboy, pinagos lang yung tubo dyan. Nandito kami, sinasabi na namin, sir, may tama yan, may tama yan. Walang dala yan, sir. Walang laman yung bag niyan, sir. Pinaimbestigahan ang salo-salong idinaos para sa kaarawan ni NCRPO Chief Debold Sinas sa gitna ng enhanced community quarantine. Gusto ko lang malaman kung mayroon kaming makukuha. Mahirap para sa amin. Kasi hirap na ako. Kaya gusto ko nang makulumintado ka eh. Wala ho kaming natatanggap kahit isang motel po. Dilat na yung mata namin. Sana maawa naman sila. Kahit ikatiting na bigas, walang dumating sa amin. Naging mainit din ang protesta sa Amerika dahil sa pagpatay kay George Floyd. Black women matter. Black women matter. Where we know they have been targeting us, where we know they wanted us destroyed. Boys matter. Hindi niya gagamitin ang batas na yan laban sa mga Muslim. Gagamitin lang po natin yan sa terorista. Igan umabot sa mahigit 7 buwang patay at mahigit 2,000 ang sugatan sa isang malaking pagsabog sa Lebanon. Ang eksaktong epicentro ay 7 kilometers southeast ng Kataingan, Masbate at ang lalim ng lindol ay 21 kilometers. Magkakaroon po ng aftershocks at ito po ay nangyayari na. Kambal na pagsabog ang bumulabog sa Hulo sa Sulu. 12 ang nasawi.
habang mahigit 30 ang sugatan. Ang unang pagsabog, itinanim sa isang nakaparadang motorsiklo, habang babae umanong suicide bomber ang nagpasabog sa ikalawa. Hinala ng militar, Abu Sayyaf ang nasa likod ng terorismo. Naging kontrobersyal din ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth matapos masangkot ang ilang opisyal nito sa katiwalian. O kayong magkakamali, itong PhilHealth, sabi ko, yayariin ko kayo. Maniwala kayo. Mga ano ito mga 4 times the size of ordinary sand ito. Nakabalik eskwela na rin ang mahigit 24 na milyong estudyante sa mga pampublikong paaralan. Walang harapang klase, kundi online. Modular ang mga leksyon o di kaya sa radyo at telebisyon ang turuan. Extra challenge na para marating ang kanilang mga estudyante. Bagaman patawa-tawa pa, mukhang kabado sila habang nakasakay sa isang backhoe. We are going to assess. Alam namin ang mga challenges. Malaking banta na nga ang COVID-19 ngayon taon, mas lalo pang pinahirap ng manalasa ang malalakas na bagyo. Hawak lang kayo. Kahit anong mangyari, walang aalis dyan sa lagayan nyo, ha? Relax, relax. Walang tatanggal ng kamay pag nagtaas ang tubig, okay? Our Father who art in heaven, pray na ulit! Itong baha dito sa kinatatayuan natin, at ang kapansin-pansin talagang napakalakas ng current. Sa property nyo, asawa ko nandun po. Na-stranded na po. Samantala sa Amerika, naluklok ang bagong presidente at vice-presidente. Habang lagpas 420,000 ang COVID-19 cases sa bansa, tuloy ang karera sa paglikha ng bakuna. Sa Amerika at United Kingdom nga, posibleng mag-umpisa ng magbakuna sa Disyembre. Pero ang inaasahang pagdating ng bakuna sa Pilipinas, naantala raw. Babes and I really worked very hard and we don't like to see our efforts wasted, but I really lost my temper. You don't need to tell me because I know now who dropped the ball.